Hello, my dear! Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ. At ang gagawin natin ngayon mga my dear, yung first 15 days para sa buwan ng September 2023. This is from September 1 hanggang September 15, 2023. At ang reading na to ay dedicated para sa'yo, my dear, is Scorpio. Okay, my dear Scorpio, balasahin lang natin na mabuti ang iyong mga baraha. At habang binabalasa ko, my dear, ang iyong mga baraha, kukunin ko na itong pagkakataon na ito, mga my dear Scorpio, na magpasalamat sa inyo sa walang sawang pagmamahal at suporta na pinapakita po ninyo sa ating channel. From the bottom of my heart, mga my dear Scorpio, maraming salamat po. Okay, last three shuffle na lang. Last three shuffle na lang tayo. That's 1, 2, last one. 3. Tapos cut na natin into 3. Hanapin na natin, my dear, ang iyong mga baraha para sa yung first 15 days of September. Kunin natin yon. Okay, basahin na nga muna natin. First card mo, my dear, is the Moon card. Okay. May dahan-dahan na nabibigyan ng linaw dito, my dear. Kung meron kang mga tanong sa isipan mo, kung meron kang gustong malaman, my dear, kasi normally, ang Moon card is yung revelation, okay? Pagdating sa ibang bagay sa mas malalim, yung revelation ng mga lihim, 'di ba? May ganon. Kung meron ka namang tanong tungkol sa career, tungkol sa trabaho, 'di ba? Ito yung paglabas ng mga panibagong option. Okay, ay pwede pala ako dito, pwede pala ako diyan. Yun ang nakukuha ko dito na energy. But yung pinakaunang energy or message na nakuha ko, my dear, is yung pagbibigay ng linaw sa mga bagay na iniisip mo. So kung iniisip mo tungkol sa mga lihim, ano kayang ginagawa nito, meron ba siyang tinatago sa akin or something, ganyan-ganyan, bla bla bla, mabibigyan siya ng linaw, magkakaroon ng mga clue, magkakaroon ng mga sign, okay? Kung may kinalaman naman sa trabaho, ayan, posible na magkakaroon ka rin ng mga sign. Okay? Para mas maliwanag, my dear, ang message ng ating The Moon card, kunin na natin ang mga kasama niya. My dear Scorpio, first 15 days of September. The Justice card. Okay. So, pag may Justice card, my dear, pag lumalabas ang Justice card, ito yung pagkakaroon ng hustisya sa mga bagay-bagay. Sabi ko nga, paglabas ng katotohanan. So, pag meron justice, lumabas ang katotohanan. Okay. So, kung meron ka mga tanong sa isipan mo, sa puso mo, especially kung may kinalaman to sa mga panloloko, panggugulang, hinala at kung ano-ano pa. Ito na yun, my dear. First 15 days of September, lalabas na siya. Magkakaroon na siya ng hustisya. Ibig sabihin, meron ka ng mauhuli. Okay. Kunin na natin yung iba pang kasama nila. Posible ding long distance relationship to, my dear, oh. Posibleng magkalayo kayo. And then meron kang kutob. Okay, the Knight of Cups. And eventually, magkakaayos din. No, yun na nakuha ko na energy. Eventually, parang magkakaayos din. Meron kang malalaman, pero parang pakiramdam ko patatawarin mo pa rin. Kasi parang paulit-ulit na lang na cycle to, my dear. Paulit-ulit lang na cycle. The good thing is, tingin tayo doon sa positive energy, meron kang nalaman, na-confirm yung tanong mo. The bad thing is, posibleng sobrang mahal mo pa rin, o di kaya wala kang ibang mapupuntahan, pakiramdam mo wala kang ibang mapupuntahan, o hindi pa ito yung panahon para mag-aklas ka or mag-alsabalutan ka or something, 'di ba? Kasi sa paglabas ng Knight of Cups, parang itutuloy mo pa rin eh. Kahit ano yung malaman mo, my dear, itutuloy mo pa rin. Okay? Ang kagandahan lang, meron kang nalaman. Ang hindi maganda, itutuloy mo pa rin. So, there's a tendency na posibleng maulit-ulit. Ganon.
Kunin natin, my dear, yung mga kasama pa. Hanapin natin yung mga kasama ng cards mo. My dear is Scorpio. Okay, may nakikita ako. Ayun, oh. The Five of Pentacles. Lalong hihirap yung connection ninyo, my dear. Lalong hihirap yung connection mo. Yung connection niyo yung dalawa, lalong magiging malabo. Kasi bibigyan mo siya ng second chance. Eh. Wala namang masama, my dear, na magpatawad ka. Pero kung paulit-ulit na kasi, parang hindi na maganda, 'di ba? Kasi eventually, ang madadamage sa paulit-ulit na senaryo is yung taong malambot, yung merong ano to? Sopas? Soft heart? Yung may yung may malambot na puso. Sorry naman, kay waray-waray man tayo, day, no? So, alam mo na, the soup heart, ayan, yung merong malambot na puso, okay? So, nakikita ko dito, my dear, parang lalong nagkakaroon ng lamat yung connection ninyong dalawa. Kasi, parang walang kadala-dala eh. Parang paulit-ulit niya lang ginagawa. So, meron ka ng kuto, mapapatunayan na naman ulit, patatawarin mo na naman ulit, tapos lalong nagkakaroon ng mas malaki pang problema kasi parang wala talagang kadala-dala yung kabilang energy. Okay? Additional message tayo, my dear, para mas lumawak pa ang reading mo. Additional message ng Moon card. Ito ay the King of Sword. Okay, my dear. Sa paglabas ng King of Sword, my dear, merong chance, my dear, na magkamali ka sa desisyon mo. Yes, my dear, buhay mo yan. Ikaw yung masusunod. Kung patatawarin mo, magpapatuloy ka pa rin, 'di ba? I-ignore mo. Pero sana, my dear, energy kasi ng mind to eh. So sana bilangin mo kung ilang beses niya na ginagawa. Kasi posibleng paulit-ulit na talaga to, my dear. Kasi yun ang problema ni King of Sword eh. 'Di ba? Parang sinasabi ni King of Sword, hari ako. Nasa akin ang huling desisyon. Pag sinabi kong ganito, ganyan. So walang say si Queen of Sword. Kasi kung makikita mo si Queen of Sword, parang pinag-iisipan niya pa ng mabuti. Ikaw kasi, my dear, parang na-hypnotize ka nitong energy na to. 'Di ba? Parang kang nagayuma. Doon ka pa rin kahit paulit-ulit na, my dear, yung ginagawa sa iyo. Parang kang natatrap. Yun ang nakukuha ko dito na energy. And there's a tendency talaga, my dear, na magkamali ka na naman sa desisyon na gagawin mo, my dear, sa first 15 days of September. So, pag-isipan mo ng mabuti, my dear. 'Di ba? Nagbago ba talaga? Aksidente lang ba yung ginawa? Ilang beses na ba ginawa yan? Bakit paulit-ulit na lang yung nangyayari? Tingnan mo ng mabuti kasi sa unang pagkakamali, okay pa eh. Siyempre magsusorry yan. Tapos, mapapangalawahan. Okay, sabihin natin may malambot kang puso, pero sa pangalawa, parang katangahan na talaga yun, my dear eh. Napangatluhan pa, pang-apat na, my dear, pareha sa senaryo pa rin, paulit-ulit pa rin. So may problema ka na talaga, my dear. Posibleng nagayuma ka nito, 'di ba? The Full card, energy ng Full card is energy ng new beginnings. Parang hinihila ka, my dear, na new beginnings. Yung buwan mismo ng September, first 15 days ha, yung buwan, hindi mo energy to. Yung buwan, ini-expose yung mga kagaguhan, mga mali sa paligid mo, pero ikaw parang doon ka pa rin, nag-i-stick ka pa rin talaga doon kasi masyado kang naguguluhan, parang iniisip mo, siya lang ang mundo, ito lang yung mundo, ito lang, ganito lang, hindi na ako pwedeng lumipat, dito lang ako pwede, 'di ba? So, ikaw pa rin yan, my dear. Remember na yung reading na ginagawa natin ngayon is number 1 general reading, and this is more on gabay. So, ikaw pa rin talaga ang masusunod. But so far, may revelation ng mga sekreto na mangyayari, and then there's a tendency na magkamali ka kasi masyadong fixed yung energy mo na dito lang ako, eto lang. Hinihila ka, my dear, na gumawa ng new beginnings pero posibleng hindi mo to susundin. Additional message pa tayo, my dear? The Queen of Pentacles. Okay, remedyo. Yun ang trabaho ni Queen of Pentacles. Kasi si King of Pentacles, masyadong masyadong confident na marami siyang source of income, magagawa niya ng paraan. Pag lumabas si King of Pentacles, parang yung confidence ba, 'di ba? Kaso Queen of Pentacles to eh. So anong trabaho ni Queen? Gumawa ng remedyo.
remedyo ng remedyo ng remedyo. Reremedyohan mo yung relasyon, reremedyohan mo. Yung pamilya, reremedyohan mo. Yung trabaho, reremedyohan mo. 'Di ba? Kahit na ginagago ka na, kahit na niloloko ka na, kahit na ayan na yung mga sikreto naglalabasan na, sige pa rin my dear. Sabi ko nga sa'yo, patatawarin mo ulit. 'Di ba? Meron din naman palang soft side my dear. Akala ko kasi ano kay yung 'di ba, pag nagdesisyon fix na, kasi karamihan ng kilala kong Scorpio parang malalim pag nagalit eh. Baka nag-iipon ka lang din my dear ng galit hanggang sa magbingo ito, 'di ba? Kakaiba naman talaga my dear, oo. Hindi lang to first time ginawa, parang paulit-ulit na talaga. Okay, ito na siya. The Temperance, titiisin mo my dear. Wow. Pagpapatayo kita ng rebulto my dear. Grabe. Pero ikaw to my dear eh. 'Di ba? Sorry, naki-carried away ako sa reading mo, pero good luck, my dear. Good luck. The Nine of Swords, bottom deck of the card. Ito na. Nasa sayo yan, my dear. Remember na yung mga cards natin is more on spiritual guide. Ikaw at ikaw pa rin talaga ang gagawa ng iyong kapalaran. So, Nine of Swords, overthinking, stress, posibleng mga taong hinihila ka pababa. Pinili mo mag-stay dyan. 'Di ba? Kung ano man yung dahilan mo para mag-stay dyan, sana worth it siya. Okay, yun lang masasabi ko, my dear. Sana worth it siya. Worth it siya. Basta first 15 days of September, labasan na po ng mga lihim. So, kapit ka, my dear. Kapit ka. 'Di ba? So, my dear Scorpio, yan ang reading mo para sa yung first 15 days of September 2023. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload, and free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time. Bye-bye! Thank you, my dear. Maraming salamat po.